Ako si Hari Sultan at magbabahagi ako ngayon ng ilang balita sa kasamaang palad mula sa aking bansang sinilangan. Iyan na lang ang natitira akong koneksyon sa bansang yon. Wala na akong magagawa doon. Sa kultura, wala akong pagkakapareho sa Pakistan o sa mga Pakistani. Ipaliwanag ko kung bakit. Pero hayaan ninyong simulan ko ito sa isang meme, ayos ba? Tingnan ninyo itong meme. Sigurado ako nakita mo na ito. Lagi itong nagsisimula sa mga taong ganito. Paglulunsad tayo ng jihad. Magkaisa tayo. Ang mga leader nating Muslim ay duwag, pero matapang ang mga tao. Gawin na natin ang ating jihad. Lagi nilang ginagawa yan. Ganito ang ginawa nila noong Setyembre 11, 2001. Sige, bababagsakin natin ang Amerika sa pamamagitan ng pagbangga ng mga eroplano sa dalawang gusali. Nang tumugo ng Amerika, Diyos ko, nasaan ang UN at karapatang pantaw? Pakiusap, tingnan ninyo ito. Kaming mga kawawang Muslim, binibiktima kami ng masamang Amerika. Palagi nilang inasar ang oso, pero kapag tinamaan na sila ng katotohanan, dun sila umiiyak. Ganito rin ang ginawa nila noong Oktubre 7. Puwersa, nagsimula silang umiyak. Pagpatay ng lahi. Oh, tingnan mo ito. hinahangaan pa rin nila ang Hamas bilang lehitimong paglaban. Sabi nila ayon sa internasyonal na batas, ang isang inaaping komunidad ay maaring umatake sa mga sibilyan ng mga nangaapi. Hindi mo sila mapapakiusapan. Sinasabi ko lang sa'yo kung paano sila mag-isip, okay? Kaya lagi nilang ginagawa yon dahil naniniwala silang sila ang dapat maunang gumawa ng jihad. Pagkatapos, darating daw si Allah mula sa itaas at tutulungan sila dahil ito raw ang mga kwentong kalokohan na tinuro sa kanila bata pa lang. Halimbawa, sa labanan sa Badr, 300 Muslim ang nakalaban ng halos 1,000 politiista at ayon sa kanila, nagwagi ang mga Muslim. Sa madaling salita, ang aral ng kwento ay, huwag matakot. Magsagawa ng jihad kahit parang talo ka na. Yan ang sabi nila. Hinikayat ni Muhammad ang mga tao na mas mabuti ang mga Muslim na nagsasagawa ng jihad kaysa sa mga hindi. Sinabi nilang pupunta sila sa Wakefield na yung weekend pero duda akong matutuloy sila. Nakikita mo na, ang mga protesta na ginagawa nila ay sa mga lugar kung saan kakaunti lang ang bilang ng mga mu'minin. Sa Timog, sa Middlesbrough, kakaunti lang sila. Hindi ba nila alam ang labanan sa Badr? Dati tayong 313 lang, pero natalo natin ang hukbang may 1,000 dahil sa matatag na pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang mga kasinungalingang kinalakihan nila. Kita ito sa asal nila, paulit-ulit na nasa DNA na nila. Naniniwala silang si Allah ang tutulong sa kanila. Pinapapalitaw nilang kailangan galitin ang kalaban, umatake, at magpakita ng tapang. Pagkatapos, kapag gumanti na ang kabila, Nasaan na ang UN? Oh, ano studio? Yan sila sa madaling salita. baka iniisip nyo, Hares, alam na namin yan. Pero ipapakita ko ang pinakamalaking halimbawa at isasaling ko para sa'yo. Kahapon, sigurado akong narinig mo na ito. May ilang Pakistani, palagay ko hindi ito ang karaniwang lipo ng Pakistani. Tingin ko mga Shia sila, na mga 15% lang ng populasyon ng Pakistan. Galit ang mga Shia dahil kay Khamenei, ang kanilang espiritual na leader. Di ba ang ironic na nagdiriwang ang mga tao sa Iran sa pagkamatay niya? Pero itong mga tanga sa Pakistan at India ay nagluluksa sa kanyang pagkamatay. At umabot pa sa puntong iniisip nila na ayos lang na salakayin ang mga konsulado ng US. Nangyari ito kahapon. Itong mga henyo na ito ay iniisip na magandang ideya ang salakayin ng isang konsulado ng US. O sige, tingnan mo ito. Ito ang watawat ng Hezbollah. Ito ang mga Pakistani Shia na pumunta rito para turuan ng mahalagang leksyon ang US. Natakot ka na ba? Dapat lang, kasi tingnan mo, ang matatapang na Pakistani na sinusuportahan mismo ni Allah. Sabi ng taong ito, maghihiganti kami. Inakala kong tinutukoy niya ang pagkamatay ni Khamenei. Sabi niya, maghihiganti kami para sa pagkamatay ni Khamenei. Nagsasaya siya. Sabi nila, nawasak na namin ang gate. Yay! Mga tanga, hayaan mo lang silang lumapit. Naalala ko yung eksena sa Lord of the Rings, The Two Towers, nung di ko maalala pangalan ng hari ng Rohan na sinabi niya, hayaan mo silang lumapit. Naghahanda at nagpuposisyon na ang mga US Marines.
Ipapakita ko sa'yo. Sa tingin ko sinasabi nila ay Ya Hussein, na pamangkin ni Muhammad at anak ni Ali. Kaya hindi alam ng mga Shia ito. Sinasamba pa nga nila si Ali at Hussein nang higit pa kaysa kay Muhammad mismo. Kapag nakikita mong sinasaktan ng mga Shia ang sarili nila, ito'y tinatawag na self-flagellation. Ginagawa nila yon dahil inaalala nila ang pagkamatay ni Hussein, pamangkin ni Muhammad sa kamay ni Yazid, na siyang pumatay sa kanya at inangkin ang trono para sa sarili niya. Oo, puno ng pagpatay at sexual na pagkaalipin ang kasaysayan ng Islam. Mas marami pa sa loob ng mas marami pa sa loob ng mas marami pa. Nakapasok na kami sa konsulado ng Amerika. Babalik kami agad. Pareho rin ang sinabi. Nakapasok na kami sa konsulado ng Amerika. Babalik kami agad. Tingnan mo to. Anong ugali yan? Tingnan mo to. Akala nila kaya nilang pabagsakin ang pinakamalakas na puwersa ng ekonomiya at militar sa kasaysayan ng mundo sa pamamagitan ng ganito. Wala akong kinalaman sa mga taong to, okay? Wala akong kinalaman sa mga taong to. Hindi ako sila. Galit ako sa mga siraulong yan. Babalik kami agad. Babalik. Nabutas namin ang gate sa loob ng 2 minuto at nakapasok na sa konsulado ng US. Sobrang kumpiyansa nila. Akala nila makokontrol na nila. Babalik kami. Parehet ka leg barik kasi ko takot ng loob ng Dahil kapag nagkaisa tayo, walang puwersa sa mundo ang makakapigil sa atin. Yan ang sinabi niya. Sige, Babalik kami. Kiberbate. Inshallah ta'ala babalik kami. Sila ay. sinasabi nilang walang puwersa ang makakapigil sa kanila. Kapag sila ay nag-aisa, walang puwersa sa mundo ang makakapigil sa kanila. Tandaan mo, bilib din ako sa kanila. Talagang marunong silang magpalakas ng loob dahil nakabase ito sa peking idealismo at peking ideolohiya. Kaya naman ito ay unti-unting nawawala. Pero kahit papaano, sa puntong yon, dapat mo hangaan ang tapang nila dahil hindi pa sila nakaranas ng barilan. Anong masasabi sa mga gago na to? Akala nila pwede silang magdala ng pamalo at bato sa barilan. Lahat. Hito! Lahat. Lahat! Sabi niya, basagin mo, sige, basag pa. Ibababa niya ang telepono, kaya ipapakita ko sa inyo ang ibang anggulo. Tingnan mo sila! Tingnan mo ang mga tanga na ito. Tingnan mo sila. Ang lupit nito. Lahat sila ay matapang. Nagkakaisa sila. Gusto ni Allah na mag-jihad sila, kaya nag-jihad sila. Tingnan mo ito. Pabalik ka! Hindi nila susubukang sunugin ang konsulado habang may mga tao sa loob nito. Pabalik ka! Sabi niya, sa biyaya ng Diyos, nasunog na namin ang konsulado ng Amerika. Pabalik ka, biyakat! Gumanti kami dahil inatake si Khamenei, ang aming tagapagtanggol. Kaya, nakita mo na ang alab? Nakita mo na ang tapang? Oo, handa ka na ba? Ngayon, nakita mo na ang itaas na bahagi ng meme. Tara na. Ngayon, nakita mo na ang bahaging ito. Okay? Handa ka na bang makita ito? Grabe. Nakakaya talaga ito para sa kanila. Ay, grabe. Sige, handa ka na ba para dito? Sige, i-play natin ito. Sulit ito. Ang unang sasabihin ng taong ito ay, grabe, inatake tayo ng US. Inaatake tayo. Iyan ang sasabihin nila. Tingnan ninyo ito. Kaya, yung mga naunang video na nakita ninyo,
Nandun lang yung mga tao na yon at doon nila kinukunan ng video. Itong lalaking ito ay kumukuha ng video mula dito. Akala ko nangyari ito matapos nilang subukang sunugin ang konsulado ng Amerika. Panurin mo ito. Parang, Diyos ko, sabi ng lalaking to. Diyos ko, umatake ang Amerika. Tumakbo. Tumakbo, tumakbo. May lalaking nagsabing, huwag kang tumakbo, habang siya ay tumatakbo rin. Akala natin pwede lang asarin ng oso na hindi papalag. Ay taragis, tumakbo! Panahon na para isigaw ang USA, USA, USA. At mukhang siyam na tao ang napatay. Sabi ng gobyerno ng Pakistan, kami raw, ang pulis ang nagpaputok, hindi ang US. Para hindi masabi ng mga jihadi na pinatay ng mga Amerikano ang sarili naming tao sa sarili naming lupa. Sabi ng gobyerno, hindi mga Amerikano o Marines ang pumatay sa siyam na Pakistani na umatake. Kami ang gumawa dahil responsibilidad naming pigilan sila. Pero alam natin na mga US Marines talaga yon. Kaya ang punto ko, mahusay USA. Sa palagay ko, magiging interesante ang mga susunod na araw at linggo dahil ang US at Israel ay magpapatuloy sa pag-atake sa malupit, mamamatay tao, at teroristang rehimeng ito. Maaring patay na si Khamenei, pero hindi pa tapos ang digmaan. Sa tingin ko, may 3 Amerikanong sundalo ang namatay. Ito mismo ang sinabi ni Presidente Trump na nangyayari talaga ang mga ganitong bagay sa digmaan at sa kasamaang palad, maaring may mga masasawi, pero ganyan talaga ang kalikasan ng digmaan. Pero ito ay para sa mas malaking kabutihan. Kung gusto nating pugutan ng ulo ang pugita, dahil ikinalat ng rehimeng ito ang galamay nito sa buong git ng silangan at sa katangahan, inaatake nila ang Bahrain, UAE, Saudi, Qatar at Oman. Oo, masama ito. May mga namatay at nasugatan. Taos puso akong nakikiramay sa kanila. Magbubuklo dito sa lahat ng bansa sa Gulpo, laban sa mapaniil na rehimeng ito. Ipapakita ko sa inyo ang ugali ng mga Pakistani. Kung ganito ang nararamdaman ng mga ito sa kapwa Muslim na bansang nagpapakain sa kanila, paano pa kaya kung hindi Muslim ang bansang tumutulong? Tingnan mo ito. Kaya itong si Pakistani, isang manggagawa na nagtatrabaho sa UAE. Sige, nagtatrabaho siya sa UAE. Pinapakain ng kanyang pamilya gamit ang pera ng UAE. At tingnan mo kung paano niya ipinagdiriwang ang pagbagsak ng mga misil ng Iran sa Dubai. Panoorin mo ito. Kaya kinukunan ng video ng lalaki ang mga misil. 2 misil ang papalapit, mula sa Qatar Airbase. Tingnan natin, ayan na, papalapit na mula ron. Iran ka misil. Sinasabi niya na itong Iranian na misil ay papunta sa atin at pagkatapos itong anti-misil na misil ay galing sa Qatar Air Base. At umasa siya na malalampasan ng Iranian na misil yon. Ito ang Iranian na misil sa paligid ng lugar na ito. Mas marami na itong air defense. Nasa harap na ito. Oo, hindi niya ito tinamaan. Sa tulong ng Diyos, mamimintis din ito ang isa pang air defense missile. Tatama ito sa pagkakataong ito. Tatama ito, inshallah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Inshallah, tatama ito ng tama. Inshallah, mag-miss ka. Inshallah, nag-miss na. Sabi niya, sa tulong ng Diyos, mamimintis ito. Salamat at namintis nga. Ngayon, babagsak na ito sa Dubai. Allahu Akbar! Tumama ito ng diretso. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! At ipinagdiriwang pa niya ito. Kaya kung ganito ang nararamdaman nila sa kapwa nilang bansang Muslim na nagpapakain sa kanila, anong pag-asa pa ang meron ka sa mga taong ito kung ikaw ay isang bansang hindi Muslim? Hindi matututo ang mga taong ito